Kumbinsido ang mga senador na nasa krisis na ang Pilipinas dahil sa epekto ng giyera sa Iran. Ang ilan sa kanila galit dahil wala umanong malinaw na plano ang gobyerno. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Nasa krisis na ang Pilipinas. Para yan sa ilang senador, kasunod ng jumbo oil price hikes. Mainit ang naging mga pahayag ni Senator Loren Legarda sa unang pagdinig ng Senate Protect Committee na tinalakay ang epekto ng sigalot sa Middle East sa Philippine economy. Hindi sapat para sa kanya na ilatag ng iba't ibang national agencies ang kanilang mga plano. Diretsahan niyang binanatan ang gobyerno at pinapaaming nasa krisis na nga tayo. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na walang krisis sa oil supply pero may price disruption. We can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table of every affected Filipino family. Pinatitigil ni Legarda ang mga maluho sa travel sa gitna ng krisis at mga nagpa-party-party umano. Dapat daw may pamamaraan para ibigay ang mga pondong ito sa mga apektadong sektor, gaya ng agrikultura. Pumalag din si Legarda sa umano'y government subsidy para sa humigit kumulang 40,000 fisherfolk at farmers. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom? Bukod kay Legarda, una nang sinuportahan ni Senator Bam Aquino ang pagdeklara ng State of National Emergency. Ayon kay Senator Bam Aquino, sa ilalim ng State of National Emergency, maaaring maglagay ang gobyerno ng price ceiling para sa essential goods. Maaari rin madagdagan ng pondo para sa repatriation ng mga OFW at madagdagan ang pondo para sa financial aid sa iba't ibang mga sektor. Sinigundahan ni Senator JV Ejercito na nasa krisis na ang bansa at dapat daw ay tratuhin itong ala COVID-19 pandemic. Hindi po natin alam hanggang kailan at kung saan patutunguhan ang nangyayari pong krisis na ito. Dapat ganun din po ang preparasyon na ginagawa ng mga ahensya. At kahit lagpas 3 linggo na ang sigalot sa Middle East, lumitaw sa Senate hearing na wala pa palang unified o nag-iisang contingency plan ang gobyerno. Kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel. Ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. And that alone for me is a crisis. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. Handa naman daw ang Senado mag-provide ng supplemental o additional budget, basta raw maayos ang pagpaplano ng mga ahensya. Sabi ng Department of Agriculture, nakikita nilang sa Agosto pa posibleng tumaas ang presyo ng bigas. Pero para kay Aquino, prevention is better than cure at wag nang hayaang umabot sa puntong aakyat ang presyo ng mga bilihin. Una nang sinabi ng Malacanang, nabubuo si PBBM ng Crisis Committee para masigurong may stable na food and fuel supplies ang bansa. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.